At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kaharian ng Kapre, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Diyaya nila si Divida sa kaarawan ng kaibigan nilang si Andrea. Ayaw sanang dumalo, pero sinabi ni Ada sa kanya na may darating na bidata na pinsan ni Andrea na nanggagaling sa lungsod. Nabighani si Divida nang ipakilala ni Ada ang isang pinsan ni Andrea na si Cyrus. Habang sumasayaw sila, ay hinila siya ng isang babae at naiwang mag-isa si Divida. Napahiya siya at nasaktan, kaya umuwi na siya na hindi nagpapaalam. Kinabukasan, nagpasama si Cyrus kay Ada na pumunta sa bahay nila, Divida, para makausap. Habang nag-uusap sila, ay biglang dumating ang mga magulang ni Divida at pinaalis kaagad sila Cyrus para paghagdaan ang muling pagsalakay ng mga kapre sa dagat. Sa gabing yun, habang pauwi na si Cyrus kasama si Ada sa bahay ng pinsang si Andrea, ay nadatnan nilang nag-iiyakan at sinabing dinukot ng kapre si Andrea. Isang gabi, habang patungo si Cyrus sa bahay nila Ada, ay may nasalubong siyang kakaibang dilala. Ang dilim naman dito sa paligid. Hindi ko na matalaw ang bahay nila Ada. Ano yan? Parang may malaking nilalang na sapat ko. Ito ba ang sinasabi nilang kapre? Ito ba? Mga kasama, ayun yung kapre. May dinagin yata. Salakayin natin! Sinasakal niya ako! Lapitan natin yung biktima niya. Baka nasugatan. Malapatan natin ng lunas. Bilisan natin! Ang mabuti pa pipilitin kong makarating kagad sa bahay nila Ada. Malapit na ako sa kanila. Nakakakilabot naman ang gabi. Siguro, may nakikitang hindi pangkaraniwan ng mga aso. Kawawa naman si Andrea. Katatapos lang ng kanyang kaarawan dinagit ng kapre. Ada! Ada! Parang si Cyrus siyang kumakatok . Pero kailangan masiguro ko muna na siya nga, baka ginaya lang siya ng kanyang tinig. Sisilipin ko. Ada! Ada, pagbuksan mo ko ng pinto. Ada! Si Cyrus nga! Sandali lang! Bubuksan ko ang pintuan! Tulungan mo ko. May sugat ako sa likod. Diyos ko! Malaki ang sugat mo . Maraming dugo na yung pantalon mo.
Parang malaki yata. Pero hindi naman gaanong masakit. Sige, pumasok ka kaagad. Baka may dumating na kapre. Ano bang nangyari? Anong nangyari dyan sa likod mo? Ada, Bakit nasugatan ka? dinagma ko ng kapre. At kamuntik akong malagit. Ano? Kailangan isarado nating mabuti ang mabintana. Baka sundan ka nila dito. Halika, tulungan mo ako, Cyrus. Ipinid nating maigi ang mga bintana bago ko gamutin yung sugat mo. Sige, Ada. Tutulungan kita. Maraming lumalabas na dugo sa sugat mo. Ang mabuti pa, hayaan mo na lang akong magpinid ng mga bintana. Baka lumalay ang sugat mo. Anong sinabi niyo, Itay? Si Cyrus na pinsan Andrea, dinagit din ng kapre. Oh, Divina. Buti na lang nga tamang-tama na nandoon kami sa malapit sa kinaroroonan niya. Kundi, nagtagumpay ang kapre na yun. Tinamaan namin siya ng pana na may lason ng kapre. Pero nakatagpo pa rin at siguradong nakarating na yun sa kaharian nila. At baka gaganti sila at sasalakay sila sa atin. Ano? Diyos ko, kung sasalakay sila, Itay, saan tayo pwedeng magtago? Kailangang makagawa kami ng pwedeng mapagtaguan natin. Dahil siguradong gaganti ang mga kapre. At baka marami na namang mamamatay na kanayon natin. Dodoy, parang bumabalik sa alaala ko ang nakaraan. Maraming pinatay ang mga kapre sa atin. Kaya kailangang makagawa kami ng malakas o mabisang sandata para sa mga kapre. May kapangyarihan sila. Kaya mahihirapan tayong labanan sila. Hindi sila ordinaryong nilalang, Dodoy. Hindi namin sila uurugan, Impiyang. Kailangang lahat ng kalalakihan ay humawak ng sandata para labanan ang pwersa ng mga kapre. Mag-ingat ka. Baka mapahamak ka. Anong nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka? Sinaktan ako ng mga tao, mahal na Supremo Draco. Ang mga lintik na tao. Talagang ginagalit ako. Gusto nilang maulit ang nakaraang pinatawad ko na sila. Subalit na nakita naman sila ng kauri natin. Kaya humanda ang mga taong yan dahil sasalakayin natin sila. Mga kawal! Ano ba yan? Mahal na Supremo Draco! Yan na ang mga kakailanganin para sa pagsalakay sa mga tao. Nasusunod po, mahal na Supremo Draco! Humanda ang mga tao dahil pagsisisihan nila ang ginawa nilang pananakit sa iyo. Kaya bukas ng madaling araw, sasalakayin ninyo sila at kumuha kayo ng mga dalaga na gagawing alay sa ating badhala. Magbabayad kayo, mga tao. Magbabayad kayo! Mahal na Supremo. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nangingisay? Mahal na Supremo. May lason ang nakatama sa akin. Napalason ang mga tao. Natuluyan na siya. Namatay ang isa nating kawal. Humanda kayo, mga tao!
Hating kami na! Hudyat yun para sa lakayin tayo ng mga kapre. Ano? Baka hindi natin sila kaya limang nunoy. May kapangyarihan ng mga kapre. Wala na tayong ibang magagawa pa, kundi lumaban. Kung hahayaan na lang natin sila, baka walang matira sa atin. Uhulihin tayong lahat at dadalhin tayo sa kanilang kaharian para gawing kalahin nila. Magiging kapre na tayong lahat. Hindi, ayaw ko maging kapre. Ayaw ko maging... Kaya lalabanan natin sila, mga kanayon. Di bali nang mamatay tayo, wag lang tayong maging katulad nila. Kaya makiramdam kayong mabuti. Kung may makita kayong kapre, huwag magdalawang isip na tudlain. Kailangang magdigdig pa tayo ng maraming sili at ihalo sa bulak. At yun ang sindihan natin para di sila makahinga. Lalayuan tayo dahil para sa kanila ay laso ng sinusunog na sili. Halos 5 sako na yung naipon naming tuyong bulak na may dinigdig na sili, Mang Nunoy. Kung ganon, Sapat na yun siguro. kumuha kayo ng dayami at lagyan nito ng tuyong bulak na may sili. At kapag sumalakay sila, pausukan sila para lumayo. Akong lakas ng kulog na yun, Mang Nunoy. Humanda kayo! May sumasalakay na sa mga aswang! Ihanda ang mga tuyong bulak na may sili! Handa ninyo ang mabulak na may sili. Nauna na ang mga ibang kawal na sumalakay sa mga tao. Kayang mga kawal na susunod na sasalakay. Kumuha kayo ng 3 dalaga at 3 batang paslit. Dalhin sa aking harapan para sa gagawing ritual. Halay natin sa badhala. Susunod lang utos mo. Susunod po. At hanapin ninyo ang nakapatay sa isa nating kawal. At gagawaran ko siya ng napakasaklap na parusa. Alam niyo na ba kung saan siya matatagpuan ang taong yon? Opo, mahal na Supremo Draco. Alam na po namin kung saan siya matatagpuan. Kung ganon, kumilos na kayo kagad at iharap sa akin ang taong yon. Sige na! Mga kasama, marami na tayong napatay sa kanila. Pulutin ang mga bala ng pana. Pugutin ang mga nakabaon sa mga tinamaang kapre. At kapalaran gasa sa ating bibig para di natin maamoy ang sinunog na bulak na may sili. Mang Nunoy! Pinupulot na po ng iba nating mga kasama ang bala ng mga bala. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataong madaig tayo. Lahat ng puno pausukan ng bulak na may sili para hindi sila makalapit dito sa kinaroroonan natin. Opo, Mang Nunoy! Mga kasama! Pausukan ang mga puno! Bilisan ninyo! Bilisan ninyo! Yung pausukan ang mga puno! Mga kasama! Orong! Maubos tayong lahat dito! Orong! Kumalik na tayo sa kaharian! Mang Nunoy! Ako ang kapre! Umatras na silang lahat! Kung ganon, ipunin ang mga bangkay ng mga napatay nating kapre at sunugin kaagad para hindi na sila mabuhay. Bilisan ninyo!
paligid. Wala akong naririnig na naghihiyawan. Diyos ko, ano na kaya ang nangyari? Baka nahuli na ng mga kapre ang itay mo. Bakit ba tayo ginagambalan ng mga kapre na yan, inay? Galit sila sa atin dahil sa pangyayari noong araw. Ang supremo daw nilang si Draco ay dating tinitingala dito sa atin. Pero dahil sa pagkabigo sa pag-ibig at hindi niya matanggap, nakipag-asawa sa iba yung kaibigan niyang babae. Matagal siyang hindi nakita at nang bumalik ay kakaiba na ang itsura. Naging kapre na. Bumibiktima siya ng mga tao at lahat ng mabugahan ng usok ng tabako niya ay nagiging alipin na niya. Hanggang dumami sila ng dumami. Dahil lahat ng naging kapre ay mabugahan din sila ng usok ng tabako niya. Kaya nagtayo sila ng isang kaharian sa hindi matukoy na lugar. Kung ganoon, plano naman nilang magparami. Ganon ba, inay? Oo, anak. Kaya kailangang mag-ingat tayo. Kundi, magiging kapre na rin tayo gaya nila. Sana hindi tayo pabayaan ng Diyos. Ayaw kong maging kapre, inay. Sino bang gustong maging kapre? Ayaw ko rin, anak. Hayon, may buhay pa palang kapre. Tuluyin niyo ng patayan, mga kasama. Oo! Papatay na natin itong buhay! Ah, inay, sila itay, nandito na. Oo, pero wag mo munang buksan ang bintana at pinto. Baka may biglang pumasok na kapre. Patay na yung Wag muna, kapre! anak. Pinatay na naman! Bakit ang tagal ng mga kawal na dumating? Sabik na akong makatikim ng birhing dalaga para lalong lumakas ako. Bahala Supremo, Draco! Bahala Supremo! Ha! May dumating na isang kawal. Pero bakit ganyan ang kanyang tinig? Kawal! Anong nangyari sa'yo? Ha? Anong nangyari sa'yo? Magsalita ka! Bahala Supremo! Wala pong natirang buhay sa mga kasama kong sumalangay sa mga tao. Ano? Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Bahala Supremo! Totoo pong sinabi ko. Nakakalasor ang sandata nila. Kawal! Kawal! Oh, wala na. Namatay na siya. Talagang ginagalit ako ng mga tao. Humanda kayo. Dahil pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyong ito. Pagbabayaran ninyo! Sana naman ligtas tayo dito sa loob ng simbahan. Sa simbahan. Divina, gusto kong sumama kina itay mo para makatulong akong lumuwas o lumaban sa mga kapre. Huwag na, Cyrus. Dito ka na lang. Hindi mo alam ang kanilang pamamaraan upang labanan ang mga kapre. Baka madali ka nila. Ang kanayan! Sinasalakay na tayong mga kapre! Napakarami nila! Nandiyan niyo sila! Sinasalakay na naman tayo ng mga kapre!
Magtatagumpay kaya ang mga kapre sa plano nila? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kaharian ng Kapre, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.